at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa punto alas 6 ng umaga. RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Lunas, asay sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasaw kami sana ho'y nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano po yung ginagawa pinagkakabalan? Welcome sa ating programa. Straight to the point. Straight to the point hanggang alas 7 ng morning. Magkakarinigan ho tayo mga kasama. At tulad ho ng dati syempre, pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mahagirapan na dapat ito ninyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 48 oras. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin Mapia-Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong text hotline, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Straight to the point. Sa kalagayan ng ating panahon ng Radyo Manebs, unahin natin muna kasama yung pong kalagayan po ng binabantayang tropical cyclone. Binabagid nga po mga kasama na ito po ay very dangerous. Ito po ay nasa area pa po o labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa pag-asa mga kasama, ayon rito, as of 3 a.m. ang tropical cyclone na binabantayan po ay labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasa maging super typhoon ito o itong si super typhoon Bavi. Ang lokasyon po niya nasa 2,335 km east ng southeastern Luzon. Samantalang taglay ho nito yung maximum sustained wind na 215 km per hour malapit ho sa gitna. Pagbugsong abot ho ng 265 km per hour mga kasama. At tinatahak ko yung direksyon na northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ang ating bansa ay sa pag-asa ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po yung papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm, dulo-duluan ng localized thunderstorm. Posible po yung mga flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan mga kasama. Samantalang ang temperatura ngayong araw nasa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 33.3 degrees Celsius mga kasama.
Samantala mga kasama sa sisikat naman ng araw mamaya o sumikat ang araw kanina 5:32 at lulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 6:03 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo? Straight to the point. Tayo po ay magkakasama hanggang alas 7 ng morning, Radyo Manebs. Straight to the point. Ang dami mga mainit na mga usapin, mga balita kaganapan. Binabagit natin yung binabantayang sama ng panahon na ito po kasalukuyan nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Pero To the point. binabanggit nagbigay na ho ng babala mga kasama mga otoridad para po sa mga residente ng Guam and Northern Marianas Straight to the na simulan na raw po yung paglikas, ano? straight to the point. O nagpatupad na po ng emergency evacuation Straight to the point. dahil nga po sa super typhoon. Ito yung inaasang papasok rin na Radyo sa ating bansa. Straight to the point. Itong si super typhoon na Bavi. Ibase nga sa forecast nila doon mga kasama, inaasang tatama sa kanila Monday, mga kasama. Yan po sa Pilipinas yan, araw ng Martes. Straight Ano? to the point. Malakas ito. Yung hangin po ay 260 km per hour. Straight to the point. At ang equivalent daw po nito yung nasa category 5 na hurricane, ano? At pagbugsong abot to ng 315 km per hour. Naku. Straight to the point. Kaya't ang tawag nga po rito ng National Weather mga kasama ay very dangerous. Straight. Kaya't naglabas ho ng warning mga kasama sa posibleng epekto nito pong nasabing bagyo. Straight to the Pero ito po ay nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. straight to the point. Ano? Sana ay lumihis ng magiging ruta mga kasama. Straight. Samantala kasamang Sir Erwin, habang ang ibang mga lugar o mga bansa ay naganda sa pagpasok nitong super typhoon, dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung may mga inilabas na bang abiso. Pero ang national government, particular ang Senado, nag-aanda na rin para sa first day ng impeachment Uy, ng tama pala. ikalawang Ngayong Pangulo. araw pala yun. Ngayong hearing ngayong araw. Yung trial. Inday Sara impeachment Oh, trial loko. na kung saan binabanggit 6,000 mga polis ipapakalat To the point. sa buong Senado. O sa Paligid ng vicinity- Senado, loob at labas ha. Ano kayang mangyayari ngayong araw mga kasama? Straight to the point. Yan po yung pakakaabangan natin. Binabanggit matagal to Radyo Manay. 6 to 7 months. Straight. Medyo matagal kung 6 to 7. Sa dami pa naman ng mga witnesses. Sabi nga nila, yung allotted na panahon, baka hindi pa magkakasya para sa mga witnesses. Sa House prosecution nga, kasama dito ang dating sheriff ng Davao na kung saan itititistigo. And then si NBI Director Matibag kasama rin. And iba pang mga personalidad na binabanggit pati na rin. Ombudsman, kasama rin. Pati sa my house, meron din. Kami talaga nila. To the point. Sige, abangan natin yan. Today, anong magiging development yan? Abangan mga kasama sa, kung di man live sa radyo, sa Facebook page ng DXMO ay subaybayan po ninyo. Straight. Lipat tayo ng paksa nitong weekend mga kasama. Naging laman ho, malaking usapin, laman ho ng balita. Straight to the point. Itong pagkaka-neutralize mga kasama ng gobyerno, ng mga otoridad sa itinuturing na wanted na BIFF, itinuturing na itong leader ng BIFF mga kasama. Alam natin, di ba, nagkaroon ng faction Radyo Manebs. Yung isang faction, yung leader, late last year, the other year, na-neutralize. Itong bago lamang, itong weekend, ay na-neutralize po ng mga otoridad mga kasama, itong sinasabing isa pa sa mga leader ng BIFF mga kasama, Straight to the point. sa sinakatuparang operasyon dito po sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Straight to the point. Specifically, dito po sa bayan po ng
Straight. Ano bayan ito? Sultan Kudarat. Straight. Bayan po ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Halos katabi lang Radyo Manebs ng Cotabato City. Ano? Sa inisyal na ulat, isinakatuparan po yung nasabing operasyon gabi ng Sabado. Straight. To the point. Gabi ng Sabado mga kasama. Straight. To the point. Na naging daan para maneutralisa itong sinasabing top leader ng BIFF. Ituturo natin itong leader ho ng BIFF bungos sa faction. Straight. To the point. Itong si anong full name ito? Ismail Abubakar. Ismail Abubakar mga kasama. Straight. To the point. Makikiupdate tayo sa ating pong mga kinaukulan. May kinalaman nga po dito sa nasabing operasyon. Madaling araw na pala kahapon, Radyo Manebs, ng maisa katuparan nito. Dahil binabanggit dito sa operasyon na ito, katuwang ang MDS PPO. Na kung saan ipinangunahan naman ng kanilang director si Police Colonel Michael Jan Manghais. Pero yung subject ko nila sa kanila pong operasyon mga kasama nasa Sultan Kudarat. Kaya't yung pong koordinasyon sa Maguindanao del Norte PPO at siyempre sa abiso na rin mula sa PRO Bar ng kanilang regional director. Partikular dyan sa bahagi ng specific na barangay ito, Barangay Kalsada sa Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Straight. Adjacent lang itong Rio malapit lang. Grande de Mindanao pala. Straight. To the point. Saan mayo kayo ha? Straight. To the point. Sinusubukan natin maisang linya po yung ating mga otoridad para dagdag information dito po sa naging development po nila mga kasama Straight. sa nasabing operasyon nitong weekend. Straight. Na nauwi sa pagkaka-neutralize dito po kay Straight. To the point. Ismail Abubakar, Ismail Abubakar mas kilalang Commander Bungos. Straight. ng BIFF bungos sa faction ng mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. Standby lamang ho kayo ha. Straight. Para po sa dagdag mga information, may kinalaman no dyan sa nasabing development. Sinusundan po nating usapin mga kasama. Straight. To the point. Straight. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan. Straight. 11 na po, 6:11 na po mga kasama. Straight. To the point. Sa mga may pasok, of course, back to work tayo, back to school. Ay yung mga kabataan ho natin. Straight. To the point. Mataas na yung sikat ni Haring Araw Radyo Manebs. Wala pa namang indikasyon na may mga inaasang pag-ulan ngayong araw na ito. Ano? Maliban na lamang sa mga seguridad pa rin na ipinapatupad sa buong mga paaralan dito sa Cotabato City. Kaya nga. Dahil na rin sa mga insidente na naganap sa ibang mga lugar na kung saan ang mga naging sentro nung sinasabing karasan paaralan. Naging malaking usapin nga yan. Straight. Specifically, papaano yung mga ipapatupad na measures ng ating otoridad. Yung mga school officials, yung ating PNP, Straight. katuwang ho yung lokal na pamahalaan mga kasama. Straight. To the point. Sana wag nang maulit pa yung ganung klase mga insidente. Doon may mga reported na mga karahasan involving itong mga kabataan, mga minor, Radyo Manebs. Straight. To the point. At yung iba, iniugnay doon nila na impluensyahan ng paglalaro online. Dahil may mga binanggit silang mga online games na sinasabi yung mga kalaro daw nagbibigay ng impluensya at sinasabi nagbibigay ng task. Straight. To Dahil the point. pag ma-fulfill yung task ay Straight. magkakaroon ng reward. Straight. Masaklap lang yung ilan po sa mga task na binabanggit ay mga marahas mga kasama. Straight. To the point. Ano? Kagabi sa Cotabato City, Radyo Manebs din pala mga kasama dyan sa ating Cotabato City Gymnasium Jump Pack. To the point. Ano, yung po mga kababayan natin dahil nga po sa isinakataparang championship game ha. Straight. To the
sa Open Invitational Basketball Tournament. Inland pa po ito sa 67th araw ng Cotabato. Nagsimula noong July 1 and nagtapos sa kagabi mga kasama. Nanood ka ba dito? Ha? Itong championship game na yung laban between WB and Sofia and versus Santa Vista. Ang dami. Hindi mahulugan ng punong-puno yung ating City Gym. Ano, minsan pang dahil before every Sunday o Saturday Sunday ng gabi may mga torneo sa mga yung sikat doon, Indisac Gym, and then itong CCSPC Gym before. Dito talaga nagkakaroon ng mga tournament, basketball tournament na binibisita na kabilang yan sa mga pasyalan po ng ating kababayan. Pero habang lumilipas ang araw, medyo nawawala Radyo Manebs, mga kasama. Mga basketball tournament. Sabi nga, may sikat yung mga imports noon na kinukuha ng mga local teams natin dito sa lungsod. And then, here comes sa araw ng Cotabato Celebration, binubuo ng mga commercial players. Ang mga imports, mga foreigner na mga import. Straight to the point. Kaya't congratulations sa mga nakapanood. Straight to the point. Sa tournament kagabi, yung iba rito mga ex-PBA player, ex-MBPL, MBPL players. Straight. Ibig sabihin mga biyasa nito, mga Commercial. veterano na. Oo. Straight to the point. Mga commercial players, mga professional players pa nga yung mga naniriyan yung mga lumahok. Kaya't dinayo ho ng ating mga kababayan at nakinood sa nasabing Open Basketball Tournament. Saka kaya rin ito siya, madami na yung mga tao, madami yung taong nanood kasama si Erwin dahil libre naman din Libre. Walang bayad, walang entrance. Basta importante, Aircon pa yung gym. first come, first serve. Kung saan kayo doon, kung kayo mauna sa naisionin yung pwesto, doon na kayo. Huwag na kayong alis. Sabi pa nga ng mga nakinood kung gusto mo makaupo ka, alas 4 ng hapon, pila ka na. Oo. Magahan mo na para hindi ka maagawan. Oo. Kaya naman, maubusan ang maupuan. Pila ka na para makaupo ka. Kung late kang dumating, expected, dun ka sa naka-SP. Oo. Kaya doon ka na lang sa exit banda. Standing position. Oo. Straight. So, mahirap din yung maghintay ka ng ilang oras. Yung iba, inaantay. Pagkatapos ng first game, dahil yung iba mga audience, supporter ng Game On halimbawa. So pag game to, medyo luluwag na, makakaupo na sila. Straight to the point. Okay na. Congratulations Straight. sa mga bisita ho natin mula sa ibang mga lugar na nandito sa atin for the past 1 week. Straight. Para lumahok dito po sa Open Basketball Tournament ng Cotabato City LGU, mga kasama. Straight to the point. Okay? Oras natin sa buong kapuluan. 6:17 na po ng umaga, mga kasama. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosaret No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng 8 bomb at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng manunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosaret No. 8, Cotabato 3. Ang Milo Champion
Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong Kapulawan, 19 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Straight to the point. Tuloy-tuloy tayo mga kasama tulad nga nung aming nabanggit, yung pong matagumpay o matagumpay nga ang operasyon ng ating pinagsanib puwersa ng PNP at militar dito sa bahagi ng Maguindanao del Norte. Yung pong pinuno ng BIFF, Bungos Faction mga kasama, na-neutralisa. Dagdag na impormasyon, nasa linya na po ng ating komunikasyon ng spokesperson ng 6ID at Joint Task Force Central Philippine Army, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Magandang morning po, Sir Colonel Suscano sa DXMI po. Kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Ed Sabang po. Good morning, Colonel. Good morning sa inyo at good morning din sa lahat na nakikinig sa DXMY Cotabato. Opo, pakisalaysay po, Colonel Sir, ito pong matagumpay na operasyon laban sa leader ng BIFF, binabanggit Bungos Faction na na-neutraliso sa operasyon. It was a joint operation between units under 6th of 1st Brigade and our counterparts sa Provincial Police Office ng Maguindanao del Sur. The joint operation was conducted kahapon ng madaling araw at around 2:26 ng umaga, wherein multiple warrant of arrest was served to Ismail Abubakar alias Commander Bungos, the leader ng BIFF Bungos Faction. Based on report from the PNP na sila mismo yung nag-serve ng warrant, nung napaligiran nila yung bahay kung saan doon tumutuloy si Commander Bungos, in-encourage pa nilang mag-surrender peacefully, but instead nag-resist ito using the caliber 45 pistol na nasa kanya, which prompted the PNP personnel to return fire. So mukhang nagkaroon ng konting palitan ng putok. Opo. Hello? Sige po. Hello. Opo. Then, which resulted to the death of Commander Bungos and the recovery of the caliber 45 pistol in his possession. Tama po ba, Colonel Sir, yung pong kanyang totoong pangalan, Ismail Abubakar? Yes po, Ismail Abubakar. Opo. Dito sa sinasabing sinubukan pa nga siyang sabihan na sumama ng matiwasay sa ating mga otoridad, pero nagkaroon nga ng sinasabing palitan ng putok. Yes po, kasi mayroong caliber 45 pistol in his possession which he used to fire the arresting personnel. Mga ilang minuto naman po yung pong binabanggit na firefighting o yung palitan ng putok po, Colonel Sir? Hindi naman po nabanggit sa report, pero madalas pag ganyan hindi naman siya tumatagal, lalo siya lang din naman mag-isa. Baka mahaba na yung 2 minutes din. Opo. Colonel, good morning. We understand si Commander Bungos, yung baluarte talaga nyo, yung areas of operation talaga niya ay nasa bahagi po ng Maguindanao del Sur, specifically itong SPMS Box. Kailan po na simulang mamonitor ng otoridad na ito po ay nasa bahagi na po ng Sultan Kudarat kung saan isinakatuparan po yung operasyon, Colonel Sir? Well, for the past several months, since January of this year, halos wala na tayong namomonitor na mga activities, violent and non-violent, nitong BIFF Bungos Faction. Tahimik. Where in fact, some of their members, kasama na rin sa mga na-present na mga nagsosurrender noong mga nakarang buwan. I think the success of this operation, kung paano siya na-locate, yung cooperation coming from the civilian communities na pinagtagpi-tagpi na lang yung mga information coming from them hanggang sa natuntun siya na dito nga sa Sultan Kudarat, malapit na rin sa Cotabato City, yung hideout na pinagtataguan niya. Then with the close coordination ng 6th of 1st Brigade and Provincial Police Office ng Maguindanao del Sur, na-serve successfully yung warrant sa kanya doon sa lugar kung saan doon siya nagtatago. Siguro key dito yung cooperation ng
civilian counterparts natin at yung close coordination naman ng PNP tsaka ng 6 Operas Brigade. Oh, yeah. Yung pinagtataguan niya, bahay, siya na ho yung nagmamayari po nito, Colonel Sir? Wala namang detalyeng sinabi kung sino ang may-ari ng bahay at kung paano siya napunta doon. Yung nasa report lang din kasi na na-receive ko din, nasa isang bahay siya na pwede masabi nating hideout ba niya or pinagtataguan niya na para lang mailihis doon sa Maguindanao del Sur area kung saan doon natin sila namomonitor. Wala masyadong iba pang detalye sa lugar na yun kung saan doon siya natagpuan yung pinagtataguan niya. Oh. Siguro mas maganda din kung ma-interview natin yung sa part ng PNP kasi it's a joint effort between military and PNP, baka yung ibang information nasa kanila din po. Opo. Sino po yung lead unit o rito, Colonel Sir? Ang PNP? In serving the warrant of arrest, it is the PNP, din backup lang din yung military sa pag-serve po ng warrant. But before the warrant was served, it's a joint sharing of information. Kasi mayroon information on our end sa military, mayroon din information yung PNP. So joint pinagtagpo na lang yung mga nakuhang information which lead to that information. Mag-isa lamang ho ba siya? Siya lang sa bahay na yun na pinagtataguan po niya, Colonel Sir? O may mga kasama ho siya? Well, sa narinig ko in my follow-up kung anong meron sa bahay na yun, ang sabi ay siya lang naman daw mag-isa sa bahay na yun. Baka wala rin gustong sumama doon na given na siya po ay isang wanted person. So, most likely, base po sa mga information po nyo, matagal-tagal na po nasa area since binabagit nyo kayo na since January, wala ho kayo na namamonitor? Wala namamonitor po yung otoridad na movement po ng grupo niya, Colonel Sir? Tama po yan. Tahimik, halos wala na tayo namamonitor na activities nila for the past several months since January. Kaya ang inisip natin, baka wala nang leader nga doon sa area. Yun nga kasi doon sila sa SPMS box. Dahil wala nang namumuno, maaring wala na rin activities. Kaya nung nalaman natin at naserve ang warrant sa Sultan Kudarat, totoo nga na wala na nga doon sa area ng SPMS box, dito na nga sa municipality ng Sultan Kudarat nagtatago. So yung mga members, usually pag walang leader, nagkakawatak-watak na rin at yung iba nga kasama na rin doon sa mga nagsurrender nung nakarang buwan. Itong latest nung last month, 38th IB, which was presented also doon sa 6 Operas Brigade. So ang tsorya ho niya, posibleng naglaylo ho siya sa grupong kanya pinamunuan? Most probably nagtatago dahil alam mo naman natin na ilan na lang silang natitira at kung gusto pa niyang mag-survive or baka kanya-kanya na silang tago din. Kaya nga yung ibang mga membro naisipan na rin na mag-voluntary surrender. Kaya siguro kanya-kanya silang hanap ng paraan kung saan sila temporarily mag-take shelter. Sinasabi sa unang report na sinubukan pa ho itong isugod sa paggamutan pero deklaradong dead on arrival. Yung mga labi ho niya, sino po yung mga nag-claim, Colonel Sir? Well, pagdating din sa ganyan, that the PNP will take responsibility and will eventually turn over doon sa pamilya niya, lalo na sa tradisyon ng Islam. Hindi naman po kailangan tumagal at kailangan ilibing. So, siguro kahapon na rin, na-turnover na rin ng PNP yung cadaver sa family po niya. Now, dito ho sa pagka-neutralize sa kanya, so lumalabas dalawang mga leader na ho ng BIFF yung na-neutralize po ng otoridad. Ano po yung nakikita yung impact ko nito sa pangkalatan Colonel Suscano, sir? Well, when it comes to LTG's local terrorist group that we are confronting, the BIFF and the Dawla Islamiyah, so kahit pa paano nabawasan yung kinukonsider nating threat groups dito sa area, particularly sa Maguindanao del Sur at dito sa paparating na
sa more parliamentary election, malaking bagay ito para mabawasan yung mga tension at yung mga atrocities na maaring idulot sa paparating din po na VARM election. Hopefully, in the next few months, baka ma-declare na rin ating dissolve or collapse itong grupo na to, and makafocus na tayo sa nag-iisang natitirang grupo na lang in the hinterland areas of Maguindanao del Sur, itong Dawla Islamia. So kahit pa paano, malaking kabawasan ito sa mga threats na kinoconfront natin at makapag-shift tayo sa iba pa nating mga mission. Okay. So, sa DI, Colonel Sir, sino po yung itinuturing na leader naman nila sa ngayon? Yung Dawla Islamia Hasan Group, si Hasan patay na rin yun. So, yung mga kumikilos dyan ngayon sa hinterland areas ng Maguindanao del Sur area, mga sub-leader yun na wala namang identified na pumalit talaga na leader. So, they survive siguro with the support ng mga close friends nila or families sa mga bulunbuduking bahagi ng boundary ng Dato and Ampatuan and South Cope. So, yun na lang yung medyo nagtitake time tayo kasi masyadong masukal yung area na kung saan sila gumagalaw. At least doon lang tayo makafocus kung sakaling itong BFF ay mawawalan na rin sa sa kinusunod na threat. I see. Opo. Malinaw, Colonel Sir, sa kabilang banda, dito po sa Special Geographic Area, kung saan binabanggit na magitan ang peace mechanism, ang militar, at ang CCCH, MILF. Dito sa mga individual o grupong naglaban, kamakailan lamang kahapon ba to? Opo. Ano po yung impormasyon ng ating 6ID, Colonel Sir, dito po sa pababagitan dito para mapahupang yung pong kanilang girian, Colonel Sir? Dito po sa headquarters ng 6ID, wala pa tayong na-receive na specific na information with regards sa sinabing nangyaring gulo sa SGA area kahapon. Siguro within the day baka masabit na yung report. Pero in such situation, sinatawag nating community-based conflict. It involves minsan civilian versus civilian or minsan some elements of MILF versus civilian or some politicians in the area, mga personal grudge, land conflict, kung ano pang pinag-awayan nila in the past na maaaring na-resolve na rin sana pero nagkaroon ng tension uli. So, ang ginagawa natin dyan is mapasok yung CCCH and then naman representative naman lahat dyan para isettle yung mga conflict na yun. Yun lang nga, walang assurance pag nagkaroon ng settlement ay hindi na siya muli pang magkaroon ng tension. Minsan nagre-recur siya. Kaya yung efforts natin is continuous lang din para ma-minimize yung tension in different areas dyan, lalo na sa SGA. Dahil dito, sir, yung insidente kasi binabanggit nangyari sa may barangay Central Labas, Special Geographic Area. Sa ngayon ba, sir, yung pong sa monitor po ng militar natin, kumusta o di kaya naman ano na po yung monitor po sa lugar ngayon, Colonel, sir? Most probably nandun na rin yung trupa natin under sa 40IB representing the military sa CCCH. Maring ongoing na rin yung effort nila to settle the conflict involving kung sino man yung parties involved doon. At kung mayroon mang lumikas na civilian, from the moment na declared peaceful ng lugar, in-advise na naman yun sila na pwede nang bumalik. Ayun, malinaw po, Colonel, sir. Maraming salamat po, Sir Lieutenant Colonel Ronald Suscano sa oras impormasyon na hindi pong ibinahagi sa ating po mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po, Colonel, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat din po at good morning. Lahat ng tanong, straight to the point. Ang tagapagsalita mga kasama ng 6ID Joint Task Force Central Commander, Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Straight to the point.
Oras, mga kasama, 6:33 ng umaga. RMN. Straight This time to the check point. is brought to you by Nescafe. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. 1 plus 1! 2! 2 plus 2! 4! 4 plus 4! 8! 8 plus 8! 16! 5 plus 4! 9! 5 plus 5! 10! My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Dapat magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama, 6:38 na po ng umaga. Tatak
Paremen. Straight to the point. Tuloy tayo mga kasama. Nga pala no, bago natin malimutan yung pong ating panawagan sa lahat mga nanay, mga mamis, Champion Energy Race ng Milo. Saturday na ho yan. Oh, dahil dito naghihintay po sa inyo ang 10,000 pesos grand prize. Kung kayo po'y nanay, physically fit, of course, at may anak, 7 to 12-year-old na physically fit din, ay mag-audition na. Punta ho kayo. Pwede kayo pumunta sa DXMY. Pag medyo alanganin, paano po yung mga proseso, pasyalo kayo rito. Anytime during office hours para mag-guide ho kayo. Hanapin si Miss Laura Del, ha? 10,000 pesos yung grand prize. Sino kaya ang tatanggap ito, Radyo Manebs? Sa Saturday ho yan, nakatakdang gagawin ng DXMY, of course, in partnership with Milo. Ang title niyan? Champion Energy Race. Milo Champion Energy Race. So, sa title pa lamang, alam nyong mapapalaban ho kayo. Pero hindi naman yung... Suntukan. Ano ito may konting... Basta, ang importante lang, physically fit, walang high blood. Walang high blood yung nanay. Para makasabay hanggang sa finale ng nasabing laro. It's a laro mga kasama. 10,000 pesos yung premyo para po sa grand prize. Okay? So sa mga interesado, pwede ho kayong pumasyal dito sa DXMY or pwede ho kayong mag-message sa FB account ng DXMY para po mabigyan mo kayo ng guidance paano kayo makasali. And pwede po ninyong tingnan yung mga posted advisory. Nakapin po sa page ni DXMY para po may idea kayo paano sumali at ano po yung dapat po ninyong gawin mga kasama. Okay? Tuloy tayo. 6:40 na po ng umaga mga kasama. Sa ibang usapin naman dyan sa may special geographic area tulad nga nung ating binabanggit kanina, yung pong nangyaring sagupa naman ng dalawang grupo. Nangyari sa Barangay Central Labas. Daming bala kasi. Central Labas. Kadayangan Special Geographic Area. Magkiki-update tayo mga kasama. Nasa linya ng ating komunikasyon ang siyang chief ng JPST kung hindi tayo nagkakamali. At CCCH MILF member si Abu Saima Hussein. Mga kasama. Magandang morning po Sir Hussein sa DXMI po. Kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Eb Sabang po. Good morning sir. Good morning po. Erwin at saka si Ebs Abang. Magandang umaga po. Sampu sa mga taga-subaybay ng DXMY. Opo. Sir, maaari po bang paki-elaborate po kung ano po yung mga nangyari at agadong namagitan ang CCCH MILF dito po sa nangyaring sagupaan dyan sa may Central Labas, SGA? Well, tama po yun. Biglang namamagitan ang dalawang mechanisms ng MILF, yung CCCH tsaka AJAG dahil sa nangyari kahapon na nagkaroon ng bakbakan doon sa Barangay Central Labas. So based on our initial investigation ay nagkaroon pala ng pamamaril last Friday. Yun ang naging ugat ng problema at saka nag-escalate kahapon. Opo. Sino-sino po ba, Sir Abu Saimas, yung mga sangkot dito na kung saan ayun nga, nagkasagupano, Sir? Actually, yun nga, sa pag-initial investigation namin, kasama ang PNP ng Kadayangan, saka military ng 33rd, and kasama din namin doon si Vice Mayor. So dito sa AJAG kasama ko si Brother Nor Ali. Saka yung mga ibang commander na nasa interim base command ni Hound Sindatok. So nag-initial tayo, Brother Erwin, mag-imbestiga na yun nga, kasi may mga previous problem na for how many months ago na nagkaroon na ng settlement. Pero sa side ng ibang grupo, sa tingin nila, nababiolate yung na-settle ng problema dahil sa
pamamaril kay certain Anwar. Hindi ko lang matandaan ng apelyido. So, yun ang naging ugat. So, ang dalawang grupo na yan, parang magkakapatid din yan. Magka-relatives yan, Brother Erwin. Kaya, yun lang ang dahilan na parang nababiolate sa version ng kabila dahil sa pagbaril kay Anwar. So dito na ho nagsimula sir yung putukan ng dati nang magkalaban na nasettled na and kahapon muling nagkasagupa. Yun nga, yun, tama po yun, Brother Erwin. Yung binabanggit na nabaril a certain Anwar, ano ho yung nangyari sa kay sir after mabaril? Actually, wounded lang siya, hindi rin namatay at saka nadala siya sa hospital. So as of now, andun pa rin siya sa hospital. So kung marapatin po niyo, sino po yung mga grupong muling nagkabakbakan kahapon, sir? Yun nga, sabi ko na magkakapatid din yan, magkaka-relatives. Hindi naman, pero may, siyempre kasi sa kabila, sa grupo ni mga kapatid, kamag-anak ni Berdogo. Doon naman sa kabila yung mga doon sa panig ng kabila sa kay barangay captain ng Central Labas. Okay. So, anong oras ho nagsimula yung putukan and sa intervention po ng mga kinaukulang ahensya, kasama po yung ADJAG at CCH ay napahupa po, sir? Kaya nga, medyo nakatawa tayo, Brother Erwin, kahapon. Kasi ang lakad natin kahapon ay dumalo tayo sa meeting ng UVGP sa Cotabato. 2 p.m., oo. Pero pagpasok ko sa meeting place, kinausap ako ng mga tauhan ni Base Commander ng interim si Sir Haon na may nangyari doon sa Central Labas. So, ang starting pala ng palitan ng putok, Brother Erwin, ay based sa mga report ay nag-umpisa pala ng 9 a.m. Pero pumasok doon ng military, pumasok doon si Vice Mayor. Kaya medyo nahupa ng konti. And after noon, bumalik naman ng bakbakan nila ng hapon. Hello, sir. Hapon na po napahupa ng tuluyan. Oo, kasi nang maplanuhan natin na puntahan natin ang era, nagkakaisa kami, nagkakasundo kami sa mga tauhan ni Sir Haon. Sabi ko, puntahan natin. So, kinuha ko yung contact number ng kabila. Tinawagan natin na, sabi ko, kailangan magpunta kami dyan. So, kailangan bago kami darating ay matigil ng putukan para. So, nag-commit naman ng kabila, Brother Erwin. Kaya, pagdating namin doon, wala nang palitan ng putok. Ayun. Okay. So, kahapon, I understand, may initial mga pag-uusap. Ano yung napagkasunduan po, sir? Tama po yun na kaya nga nag-assert tayo na matigil ang putukan at saka magkaroon tayo ng initial na agreement. So ang nahingi natin sa both side ay naghingi tayo ng 72 hours na walang movement, walang kilos, walang violation action. Ayun ang una. So, nag-agree naman tong dalawang panig. Pangalawa, nilagyan natin ng monitoring para ma-assure natin na hindi na mababiolate yung hinihingi natin na 72 hours na walang violent action. So, naitalaga natin doon ang tatlong brigade commander, sila Ashraf, si Gindulungan at saka si Bob. Yung puro mga brigade commander ni Sir Haon yan, Brother Erwin. Pansamantalang magmumonitor sa kahit anong hakbang ng both group. So pangatlo, magkaroon kami ngayon ng meeting doon mismo sa Kadayangan Municipality, kasama namin ng LGU ng Kadayangan.
Vice, PNP, military ding mga mekanismo at saka yung mga BF na kasama natin bilang bahagi natin doon sa area na nagmo-monitor. Kasi yun para ma-revisit muna yung previous agreement na nababiolate. Kasi based doon sa kabilang panig na sinisingil nila yung agreement na kung sinong makalabag sa agreement ay kailangan mapaparusahan at saka i-implement ang napagkasunduan. So, yun ang nahingi natin na i-revisit muna natin yung agreement para mahanapan natin ng solusyon. So, yan ang pansamantalang situation siya dyan sa area sa Central Labas na within 72 hours ay mahanapan natin ng solusyon. Kaya, pati yung mga civilian, nagbigay na tayo kagabi ng green light para sa mga sibil na pwede na silang babalik sa kanilang mga tahanan. Opo. Sir Abu Saima, may impormasyon din ba kayo? May mga nasugatan sa nangyaring enkwentro o sa Gupano? So far, pati sa mga sibilyan na minomonitor natin ay wala din silang na-i-report na mga natamaan sa both side. Pero yung mga residenteng nasa lugar, ngayon ba nandun nasa mga evacuation center po? Oo, nagmo-monitor tayo. Yung iba, bumalik na sa mga kanilang mga bahay. Pero may natira pa rin ng mga iilan sa mga residente na hindi pa nakabalik. Ayun, malinaw po. Good luck ko, sir, sa gagawin pong pamamagitan dito po sa nangyaring enkwentro nito. And hopefully, yung pong palugito ninyo, yung hinihingi ninyong 72 hours na wala mo ng movement, masusunod para mahanap yung pong solusyon sa nangyaring kaguluhan. Maraming salamat po, Sir Abu Saima, sa oras impormasyon na inyong ibinahagi sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Okay, maraming salamat din, Brother Erwin, and maraming salamat sa DXMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng tanong, straight to the point. Si Ginoong Abu Saima, mga kasama, mas kilalang Rapi Ben Ahmad Abu Saima, Hussaini Al-Hussaini. Yeah. So yun, nagsimula doon sa isang insidente ng pamamaril kung saan biktima ay certain Anwar. So after nito, nagkaroon na ng putukan, nagsimula ng alas 9, umabot hanggang bandang hapon, mga kasama. Straight to the point. Sana matuldo ka nito. May meeting ngayon, hopefully maging positibo po yung resulta, mga kasama. Straight to the point. 6:51 na po ng umaga, mga kasama. Report tayo. Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform tututukan ng pagsulong ng irrigation bill sa plenaryo. Detalye ng balita, Radyo Man, DC Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Hintay na lamang ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na matapos ng Technical Working Group o TWG ang pagrebisa at pagbuo ng pinal na bersyon ng Parliament Bill No. 8 na naglalayong maitatag ang Bangsamoro Irrigation Coordinating Office. Ayon kay CAFAR Chair Maarup Candaw, ito ay upang maihanda ang panukala para sa susunod na yugto ng proseso ng lehislasyon. Anya, mahalagang matiyak na maayos na maisa sa pinal ang panukala upang matugunan ang mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura, partikular ang pagpapabuti ng irrigation system sa BARM na makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka. Ang napagkasunduan ng committee ay aantayin ang matatapos na trabaho ng Technical Working Group, TWG po, na kung saan ang chair po niyan ay ang co-author ng Bill No. 8 na si MP Rasul Ismail. Kapag natapos ang trabaho ng TWG, inaasahang ihahain ng CAFAR ang panukalang batas sa plenaryo upang matalakay bilang bahagi ng pagsisikap na maisulong ang mga reformang pakikinabangan ng sektor ng agrikultura sa buong Bangsamoro Region. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 8, itatatag ang Bangsamoro Irrigation Coordinating Office bilang pangunahing tanggapan ng mga ngasiwa at mag-uugnay sa mga programa at proyektong may kaugnayan sa irigasyon sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyo Man, DC Mangod. Samantala, mga kasama, diskwalifikasyon naman ng COC ni Anwar Almada, hindi pa secretary, ayon naman sa kanyang legal counsel. Detalye na balita, Radyo Man, Juldy Mapalaw. DXMY Tatak
RMN Report. Nilinaw ng legal counsel ni Ginoong Anor Lamada na hindi pa pinal ang desisyon ng Commission on Election o COMELEC 2nd Division na kansilahin ang Certificate of Candidacy nito para sa ika-5th District ng Maguindanao del Sur sa kaunanahang Regional Parliamentary Election sa September 14, 2026. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Attorney Badrudin Mangindra sa DXMY na nananatiling kandidato si Alamada dahil maaari pa rin silang magsumiti ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. At habang hindi pa muna ito nare-resolba, mananatili ang kanyang pangalan sa opisyal na balota. Kung hindi naman umano pabor ang magiging pasya ng COMELEC and Bank, maaari pa rin magsampa si Alamada ng petition for certiorari sa Korte Suprema kung may grave abuse of discretion sa naging desisyon ng COMELEC ayon pa kay Attorney Badrudin. Sa issue na yan ay totoo po na granted yung petition ni Dr. Johnny Ali adverse ni Anor Alamada. But thing is regular of course, is a normal procedure na talagang pwede naman talaga may magkaso. Nevertheless, ay hindi pa naman po final yung or executory yung decision na yun ng 2nd Division ng COMELEC. Yun po ay pwede po tayong motion for consideration before the COMELEC and Bank. So meron tayong hanggang Monday para tayo magkapagsumiti ng ating motion for reconsideration at tayo naman naniniwala na tayo ay kakatigan ng commission. Opo, kasi totoo naman talaga dyan is 3 beses na inisyuhan ng barangay captain ng Kudal ng barangay clearance si Anor Alamada na nagsasabi na siya ay taga doon, police clearances at since 2013 doon na siya registered, meron siyang voter registration. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Jules. Samantala, follow-up sa nangyaring operasyon nga ng ating mga otoridad laban sa kay BIFF Bungos Faction o kay Ismail Abubakar. Detalye na balita, Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY. Tatak RMN Report. Napatay sa sinagawang joint law enforcement operation ng pinagsalin na pwersa ng militar at ng pulisya si Ismail Abubakar alias Bungos na kinikilalang leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter Bungos Faction. Madaling araw kahapon sa Barangay Calzada sa bayan ng Sultan de Kudarat sa Maguindanao del Norte. Ayon sa militar, isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest laban kay Abubakar kaugnay sa kasong murder, multiple murder, attempted murder at destructive arson. Itinuturing din siyang high value target ng Western Mindanao Command o SMINCOM dahil sa umano'y paggasangkot ito sa mga pangatake at iba pang marahas na insidente sa Mindanao. Sinabi rin ng 6th Infantry Campilan Division na ang pagka-neutralize kay Abubakar ay inaasang magpahina sa operasyon ng BIFF Bungos Faction at mga katulong sa pagpapanatili ng seguridad lalo na sa napapalapit na halalan sa Bangsamoro Government. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansa Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro, sa balitang yan. Magandang morning sa ating mga viewers. Si Maceda, Palaw, Bintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga Kabangsamoro, Mapia Mapita. Always watching from Kadingilan, Nabalawag Municipality, SGA. Merlin Sanchez Geronimo, good morning din po. Si Dato Hamad Kunakon, good morning ng Barangay Linamunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Good morning. Bay Umukol Sumitimbangwaya, good morning. Sara Sakandal, good morning din. Si Julieta Losario Pagubon ng Rosary Heights 11 ba to? O Rosary 1. Dikis Dipatuan ng MBRH. Si Kamid Dipatuan, good morning din. Ng Barangay Maladig, Picong, Lanao del Sur. Good morning. Sembay Adam, si Hamid Midtimbang. Hadja Faujia Cho. Si Main Masukat Akan, good morning DXMY Cotabato. Sir Ebs and Sir Erwin, watching from Taguig City, Manila, Green Moss. Shoutout sa aking asawa na si Hadja Mindanorahain Pika Akan. Shukran. Kay Dr. Magkadi Commander, good morning. Magandang umaga rin kay Sumulod Umanya Sinsin na binabati niya yung mga Yaping Chong girls. Sina Cynthia Sumulod, Risa, Dalin, Marivin, Vivian, Irene, Jovelyn, Mayan, Rosanne, Joylyn, Lynn, Lablab. Si Georgina, Joylyn, Jeril Jean, Lupercita, Praxis, si Alexis, Lovely, Gemma, Rosana, Hermina, Angeline, at si Madam Rubilin Yam. Sultan Majumampon, good morning. So niya, happy 79? Happy 79th founding anniversary ng Sultan Kudarat. Tanda na pala yung Sultan Kudarat. 79. Yung city, 69. Straight to the point. Sige.
Bago natin na ulitin natin na makasama yung pong Champion Energy Race ng Milo ho. Huwag mo ninyong kakalimutan na sumali dito dahil naghihintay na, nag-aabang na ng 10,000 pesos para sa magiging champion na natin. Maliban sa 10,000 pesos doon sa grand winner, yung mga hindi pa pala rin, meron din pong cash prizes. So, May second, may third pata, and then mga consolation prizes, plus gift pack mula po sa Milo. Wala nang talo dito. Wala kang talo. Kaya simple lang ang mechanics dito. Hinahanap lang yung pong mga mommies and kids. Mag-ina. Hinahanap Pwede lalaki, pwede babae. Oo. Nanak. I see. Oh, yun. So, yun yun po yung mga mechanics doon. Napakasimple lamang. Basta ang importante dito, alam na alam mo ninyo, kaya naman, basahin lang po ninyo mga mechanics dito kung paano sasali. Kung hindi naman, tulad po na sabi ni manager, punta ko kayo dito sa Pasaligay dito sa DXMY station sa DXMY at para mag-guide kayo kung paano yung mga gagawin. Ngayong araw pala sa Jensen Radyo Manebs, dahil nung Friday, hinatid natin yung goods na dinala sa DXMY para pa sa mga biktima ng lindol sa Jensen Sarangani. Hinatid natin doon. Ngayong araw, nakatakdang gagawin yung distribution ng cash assistance doon sa mga para sa pamilya ng mga nasabing biktima. Yun ay courtesy ng Armen at IFM Cebu. Dumating sila kahapon ng Jensen. Isa doon sa nasawi ay kababayan po natin mula sa Cotabato City, taga Rosarite number 10 pala. Si Babylin Angkad. Siya yung manager? Ata ng Save More Jensen. Na nasawi sa nangyaring lindol. Nung dumating tayo Friday sa Jensen, hindi nila malokit. Siyempre, taga Cotabato City, yung mga kamag-anak. So, ating ipinawagan nung Friday mismo ng gabi. And then, early Saturday, nandito yung mga kamag-anak, yung tatay at yung kuya. Para ipaalam na para makipag-ugnayan at malaman yung mga proseso. So, kahapon atin na pong napayuhan na kinakailangan personal na magtungo doon sa Armen Jensen para i-claim yung financial assistance na ipagkakaloob ng Armen Cebu, Armen IFM Cebu at Armen and IFM Jensen. So, ngayong araw, sa mga sandali ito, ay nasa compound na sila ng Armen Broadcast Center dyan sa Jensen para i-claim. I think nasa 72 yung mga tatanggap ng cash assistance ngayong araw, mga kasama. Isa riyan ng mga kamag-anak nung ating kababayan na si Babylin mula dito sa Rosarite number 10. Okay. Paalam na ho kami. Wala nang nakalimutan. Wala na. Okay na. Sa po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castellion sa Digital, Radyoman Ricardo Eric Madama Jr. at Coordinator Radyoman Maestro Rahib Banzao. Kanyo na kasama, Radyoman Eb Sabang at Radyoman Erwin Gabelbigan, Tatak Arimen. Straight to the point.